Kim Pao, nahigitan si Coco sa serye. Sa tala kasi ng mga fanay, lumalabas na naungusan na ng serye ng Kim Pao ang serye ni Coco pagdating sa views na tumutok rito. Ay, talbog. Oo, ano? Di ba yung yung ratings, di ba? Oo. Yun nga, doon nga, di ba napag-usapan natin yung nakaraan, kinakabahan pa lang sila. Yung last topic natin, kinakabahan sila kasi nga, inilagay sila doon sa time slot na iniwan ni Coco na alam naman natin Na na talaga mataas. very Oo. strong yun kasi prime time. True. So sabi naman ni Kim na umiiyak, very emotional siya. Sabi niya, kahit hindi na mahigitan, na yung man lang makadikit man lang. Correct. Oo. And then, nangyari nga, ang di inaasahan, syempre, ang mga Kim Pao fanay, nag-ano na naman, let's bolt in na naman Oo. sila. Kaya, ang kanilang concurrent viewers ay nahigitan pa, kinompare nila dun sa first airing din nung serye ni Coco noong 2023. So, mataas So, mas ang mataas. Kim Pao na serye. Oo, sa Ayun. first day hindi natin ito sinasabi. Oo, first day, Lahat. oo. Siyempre sa first day, kinompare nila na mas mataas yung concurrent viewers ng at serye nga ng dalawa. Oh, di ba? O, So ano pagpapatunay masasabi mo? lang talaga yan na yung kaba niya nasuklian ng maganda, di ba? Na pinakita rin ng mga fanay ng Kim Pao na hindi nila pababayaan ang kanilang mga idol. Kaya nga, ang rating ng serie nila ay talbog, bonggang-bongga. At saka, tama ang naging decision ng management Ah. na sila ang ligay Ilagay. sa time slot na yon. At saka, tignan nyo, naging di ba, resulta, naging maganda. 341,509 ang kay Coco before nung 2023. 347,515 naman yung kay Kim Pao. Ayun. Naabutan, Oo, di ba? naabutan, Nauusan, oo. sabi dumikit lang, di ba? Oo, kasi nga, ito nga, ipagpapatunay lamang na hindi totoo yung mga nababali-balita na humihina na ang fanay ng Kim Pao. Siyempre, hindi papayag dyan sila Marcelita ng UK, Yes. diba? Sila Carmen Dolanas. Eva Na Bautista. talaga namang nag-usap-usap talaga sila Na- na sabay-sabayan nilang subaybayan. Panoorin. Oo. Ravelin Revelin Starsky. Revelin Oo. Starsky. Yes, Tapet Roque, Annalyn Hiccup, Annalyn Anape Muelo, Ati. si Tita Norma Melicio, Ate Cecil Pili, Ate Tess Insyong, Mami Amores, Tita Lina Moreno, and of course, si Eva Bautista. Ati Lorna Torres. Yes, Lorna Anselmo. Rachel Jester, Tita- Rachel Lucas. Tita Alice Lopez, mga Oy, paninang kumusta na Kim Pao. kaya si Emily Gomez na wala Oo nga tayong eh. balita sa kanya, 'di ba? Kasi Oo alam nga. natin, meron siyang surgery ng April, Oo nga 'di ba? eh. So Sana wala okay. sana okay ka lang, Emily Mare, no, kung ano na kaya ang kaganapan. Yes, Emily Gomez, saan mo lang kami, yung chat-chat mo pa rin kami, di ba? Si Ate Linda Miranda. Hello. Mukhang tuwang-tuwa talaga ang fans ng Kim Pao. Malakas ang simula ng serye nila. Kapag mataas agad ang view sa unang araw, ibig sabihin solid ang suporta at excited ang audience sa tambalan. Karaniwan, ganitong klase ng opening ay nagpapakita na malakas ang fanbase, effective ang promotion, at may good word of mouth agad. Kung tuloy-tuloy ang ganitong engagement, posibleng lalo pang lumaki ang audience habang tumatagal ang serye. Magandang indikasyon yan para sa Kim Pao tandem. Kapag mataas agad ang views sa unang araw, ibig sabihin may malakas na hatak sa audience at effective ang hype bago pa man ipalabas ang serye. Sa ganitong sitwasyon, masasabi ko na successful ang launch. Hindi lahat ng shows nakakakuha agad ng mataas na views day one. Engaged ang fans, hindi lang simpleng curious, kundi talagang sinusuportahan nila. May potential maging hit, lalo na kung maganda ang feedback sa story at acting. Pero mahalaga ring tandaan na simula pa lang ito. Masusubok talaga ang tagumpay ng serye kung consistent ang views sa mga susunod na episodes, maganda ang reviews ng audience at may buzz sa social media. Sa ngayon, positive ang sign pero kailangan pa rin ng consistency para masabing tunay na blockbuster ang serye. Sa tingin mo, hype lang ba ito o magiging long-term hit talaga? Sa totoo lang, napaka-exciting at promising ng balitang ito tungkol sa Kim Pao serye. Hindi biro ang makakuha agad ng mataas na views sa unang araw pa lang. Ibig sabihin nito, malakas na agad ang kapit ng tambalan sa masa. Sa entertainment industry, lalo na sa mga serye, ang first day performance ay parang initial test kung kakagatin ba ng audience ang palabas. At sa kaso ng Kim Pao, mukhang pasado sila with flying colors. Makikita rin dito kung gaano ka-dedicated ang fanbase nila. Hindi lang simpleng suporta ito, pinaghahandaan,
inaabangan at talagang pinapanood agad sa mismong araw ng release. Ibig sabihin, may emotional investment na ang fan sa tambalan at malaking factor iyon para tumagal ang interes sa serye. Sa panahon ngayon na napakaraming pagpipilian ng mapapanood, ang ganitong klaseng engagement ay isang malaking achievement. Bukod pa doon, posible ring naging effective ang marketing at promotions ng show. Kapag napag-uusapan agad online, nagtitrending, at marami ang nagsishare ng clicks o reactions, mas lalo nitong hinihikayat ang ibang viewers na makijoin sa hype. Parang domino effect, habang dumarami ang nanonood, lalo pang tumataas ang curiosity ng iba. Pero kahit sobrang ganda ng start, mahalaga pa ring tandaan na hindi dito nagtatapos ang laban. Maraming shows ang malakas sa umpisa pero hindi nakasabay sa expectations kalaunan. Kaya ang susunod na challenge para sa Kim Pao serye ay kung paano nila mapapanatili ang momentum. Dito papasok ang kalidad ng kwento, acting, pacing at overall production. Kung consistent ang ganda ng bawat episode, malaki ang chance na hindi lang ito magiging panandali ang hype, kundi isang tunay na hit. Sa kabuuan, masasabi ko na ang balitang ito ay napakapositibo at magandang senyales ng tagumpay, hindi lang para sa Kim Pao, kundi pati na rin sa buong production team. Isa itong patunay na kapag may solid na tambalan, maayos na promosyon at engaged na audience, kayang-kaya talagang gumawa ng ingay at impact. Ngayon, ang tanong na lang talaga ay, kaya ba nilang panindigan ng malakas na simula? Kung oo, posibleng maging isa ito sa mga pinaka-pinag-uusapang serye sa kasalukuyan. May ilang mahalagang dagdag na punto na pwedeng tignan para mas maintindihan kung gaano kalaki ang impact ng balitang ito. Una, posible na ang taas ng views ay hindi lang dahil sa fans, kundi dahil na rin sa curiosity ng general audience. Ibig sabihin, hindi lang loyal supporters ang nanood. May mga bagong viewers din na gustong makita kung ano ang meron sa Kim Pao tandem. Kapag ganito, mas lumalawak ang reach ng serye na magandang senyales para sa long-term success. Pangalawa, malaking factor din ang social media buzz. Kapag maraming clips, edits, reactions at discussions online, mas lalo nitong pinalalakas ang visibility ng show. Kahit yung hindi pa nanonood, naa-attract dahil sa dami ng nakikita nilang posts. Sa panahon ngayon, halos kasabay na ng views ang pagiging trending bilang sukatan ng kasikatan. Pangatlo, pwede itong magbukas ng mas maraming opportunities para sa Kim Pao bilang tambalan. Halimbawa, endorsements, guestings, future projects, movies o panibagong serye. Kapag napatunayan nilang kaya nilang magdala ng mataas na audience, mas nagiging valuable sila sa industriya. Pang-apat, may epekto rin ito sa network o production team. Ang strong start ay nagbibigay ng confidence na sulit ang investment sa show at posibleng dagdagan pa ang promotion, budget o exposure kung tuloy-tuloy ang magandang performance. At panghuli, interesting ding bantayan kung paano magre-react ng audience sa mga susunod na episodes. Minsan kasi, ang first episode ay mataas ang views dahil sa excitement, pero ang tunay na sukatan ay kung babalik ba ang viewers araw-araw o linggo-linggo. Tataas o bababa ang engagement at kung magiging usapan pa rin ba ito habang tumatagal. Sa ngayon, positive ang sign pero kailangan pa rin ng consistency para masabing tunay na blockbuster ang serye. Sa tingin mo, mas malakas ba sila ngayon kaysa sa ibang love teams?